Yesterday, once more, naka-move on na ba ang lahat? Siyempre, hindi tayo mag-move on sa interview with Attorney Vic Rodriguez kahapon. AI-generated mind conditioning and April 30 Polvoron hearing abangan. Mga kababayan, so excited ako. Hindi ko alam kung anong uunahin ko na good news sa inyo. At syempre, good news kasi may nangyayaring maganda sa ating boses. At unahin muna natin yung deepfake ng Malacanang ng presidential communication. Yun ni Liza, di ba? Ni Unanay, Unano kasi Unanay, yan ang tawag ni Pepe. Dahil desperado na ang gobyerno ni Bangag na Bangag Jr., di ba, una ang tumitira sa amin, kaming mga freedom fighters, okay? Yung mga lumalaban para sa katotohanan sa bangag na gobyernong ito, ay syempre binabayaran ng dumating sa point, right? Alright, dali lang Okay. Dumating sa point na si Liza na, okay, si Zatanas na ang tagapagtanggol, okay, lang lahat ng ngayon mga kababayan, dahil nga sila ay desperado na, right? Desperado na mga hit. Ang tira sa akin, sobrang bonggang-bongga dahil talagang kailangan patumbahin si Maharlika, patumbahin si Sas, patumbahin lahat. Patumbahin lahat ng polboronic, okay? Polboronic government ang mga nagsasabi ng katotohanan. Ngayon mga kababayan, may pinalabas tayong conversation galing sa Presidential Communications. Gusto nilang patumbahin ang aking social media, which is Facebook. So, sabi nga, kahit naman tanggalin nila yung Facebook natin, patuloy pa rin yung bibig ni Maharlika at iba pang mga bibig. At ako tuloy yung ebidensya, yung message ni Kakiraki at saka ni Patricia Martinez. Sila dyan ay nag-aaway-away sa kanilang bayad ng Presidential Communications. Yan po yan na gusto nilang patumbahin. So, may sinasabi dito si Calvo, balikan natin This account, may sinare-refer siyang account, has been maligning FL Lam and Speaker. Do we have monitoring? So ito yung mga account like me, like you guys, sabi niya, either finding out who this is and fighting it legally or have this taken down. Really just about me. All the many SOCMED people this account is attacking. Nag-uusapan ni Calvo at Assistant Secretary Patricia, paano nila actually patumbahin si Sas at saka ako as special mention kami. The thing about SOCMED, these people, sila Sas and Maharlika, etc., are attacking FL Lam and Speaker, are public figures. Who are public figures? We don't have laws protecting them from social media as much as we want to file a case. Walang case na pwedeng i-file. Conversation is last year, December, bago nila napatake down ang page. Like 2 pages, total of 1.1 million subscribers. But it's okay. Na binubusalan, it's not okay, but the more na binubusalan tayo, the more na dumadami tayo. So ngayon, mga palangga, bakit ko inaano sa inyo, binabalikan? Kasi pupunta tayo dito sa sinasabi nilang deepfake AI-generated mind conditioning. Okay. So recently, ang mga jutang Ginemes na mga hitaw, merong pinalabas ang mga, what do you call it, deep fake or AI-generated daw na boses ni Kuting, ni Marcos Jr. about, I think, gaming. Actually, hindi ko napanood, alright? So, nabasa ko lang dito sa balita kasi wala namang kwenta. Wala naman nanonood kay Kuting, kundi mga trolls niya. Labas ng memo, ng litanya, ang Presidential Communications, ito April 23rd, sabi nila dito, it has come to the attention of the Presidential Communications Office that there is a video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Marcos Jr. Okay, so may nag-circulate daw na video sa online na popular video streaming platform, whatever, kung ano man yun, na minanipula o ginaya or in-AI ang boses ni Kuting. Ang sabi ng Presidential Communications, eto na nagbabayad ng trolls, right? Sabi niya, the audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed our
armed forces of the Philippines to act against particular foreign country. No such directives exist nor has been made. Deepfakes are an advanced form of digital content manipulation through the use of generative or artificial intelligence or AI. Sabi nila dito, the PCSO is actively working on measures to combat fake news, misinformation, disinformation, information through our media and information literacy campaign. We are also closely coordinating and working with the Department of Information and Communications Technology, or the DICT, the National Security Council, NSC, the National Cybersecurity Interagency, ECLABUSH. Okay, tignan na muna natin to. Sabi nila dito, we ask everyone to be proactive in exposing and fighting against misinformation, disinformation, malign, and be more mindful and responsible to the content we choose to share in our shared digital spaces. Let us all be more vigilant against such manipulated digital content that are deployed by actors to propagate malicious content online and advance a malign influence agenda. We encourage everyone to work with us, fostering a more aware, resilient, and engaged citizenry in our digital commons. Okay, mga kababayan. Pas nila yan, so after, that was 2 days. Ito ay mind conditioning. Kasi nga, marami pa tayong ilalabas ng mga video ng mga jutang Ginemes. Ginawa nila, naglabas sila ng AI, sila to, Malacanang gumawa ito, mga jutang Ginemes, sila to. Dahil knows actually si Pebbles Talakera at saka si, ito palang si Taning, okay, si Arjen Nieto, ay noon ay nag-aral-aralan, okay, nag-aral ng paano, maging dalubhasa sa paggawa o maging eksperto sa paggawa ng artificial intelligence. Ito post ni Mother Pebbles Salakera. Okay? So yan yung mga post ni Taning. Okay, basahin ko. I think April 12. The biggest challenge facing AI energy consumption, necessitating development. Okay, AI development is energy consumption, necessitating more efficient architectures using more rigorous mathematical foundation. Sabi niya, it kind of looks like our year 2 AI module and artificial neural networks will be followed by you. Tapos sabi niya, may subject kami na artificial By the way, so prior to this AI na lumabas, ito pala si Taning ay pinag-aaral na ni Lisa kung paano magpakadalubhasa gamit ang pera ng bayan, kung paano magpagdalubhasa sa artificial intelligence. So balik tayo doon. So pinakita ko lang sa inyo na yung ampon, okay, ni Lisa Tanas, yung kanyang bagman, yung kanyang kasabwat dyan, sa kaletsihan dyan sa likod ng Presidential Communications, okay, fake na mga video or audio, sila'y nasa likod. Dahil may nag-send sa akin, mga kababayan, from TikTok, okay, na nag-uusap kami ni Sas. Di ba? Nag-uusap kami ni Sas tungkol daw sa, pakinggan muna natin. Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala pa, putya. Ulitin natin. Okay. Hello, Sas, na-deposit na ba yung bayad sa'yo nila Tidings? Sa akin kasi wala pa, putya. Okay. So, pinalabas nila yan. Okay? So, ayan yan. Ayan. Ang sabi daw, hello, Sas. Sabi niya, okay. Hello, Sas. Hello, Sas. Na-deposit na ba? Okay, sabi niya, putya. Basta gumamit siya ng word na putya. Unang-una sa lahat naman nakakilala sa akin, wala sa vocabulary natin, sa Buljakang vocabulary natin yung putya na yan. So definitely, this is AI generated. At, well, I don't know, if I'm not good in computer, okay? Dating sa computer, sa technology, wala akong alam. Yung hanga-bells ko lang ang eksperto. Okay? Minsan nagpapatulong pa ako sa mga junakis ko, so I'm not good at technology. So anyway, ito yung ganti ni Lisa. Magpakalat siya ng kasinungalingan na kami ni Sas ay nag-uusap na tungkol sa bayaran daw, na deposito na daw, galing kay Tatay Diggs. Hindi ko naman tinatawag si Pangulong Duterte na Tatay Diggs. Di ba? May narinig ba kayo? Di ba? Siguro kung nagamit ko man yun in the past, baka isang beses lang. Di ba? Pero not Tatay Diggs or putya. Wala yan sa Buljakan vocabulary. So ano ito? Mga kababayan, mind conditioning. Kasi talo na sila eh.
You know, ang trophy na lang natin, matanggal natin ang mga jutang ginimis na ito. But pagdating sa social media at sa katotohanan, kahit wala, hindi tayo nagbabayad ng trolls. Katulad ni Lisa na ginagamit ang pera ng bayan, pinakita ko sa inyo ang messages o mga message ni Patricia Martin, Assistant Secretary, mga kababayan, sila ang nagbabayad ng trolls. Kaya nga hinahamon ko sila kung itong mga messages na pinakita ko sa kanila ay AI generated to, eh di ba, mahilig naman sila manakot na sila ay magpa-file ng case. Pero bakit by the way, bakit hindi naka-mention dito sa hindi naka-mention 2 days ago sa panawagan ng Presidential Communications na AI yung boses ni Lisa? Kasi sabi nila dito, mga kababayan, kung intindihin natin to, it has come to the attention of the Presidential Communications Office